Kabanata 67, Kaaba sa mga Pariso. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 23, Marcos Kapitulo 12 versikulo 41 hanggang 44, Lucas Kapitulo 20 versikulo 45 hanggang 47, Lucas Kapitulo 21 versikulo 1 hanggang 4. Iyon ang huling araw ng pagtuturo ni Kristo sa templo. Sa napakalaking pulutong na natipon sa Jerusalem, ang atensyon ng lahat ay naakit sa kanya. Ang mga tao ay nagsisiksikan sa mga korte ng templo, na nanunood ng paligsahan na nagaganap, at sabik nilang sinalo ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Hindi pa nasaksihan ang ganitong eksena. Nakatayo doon ang batang Galilean, na walang makalupang karangalan o maharlikang badge. Nakapalibot sa kanya ang mga saserdote sa kanilang mayaman na kasuotan, mga pinunong may mga damit at mga badge na mahalaga sa kanilang mataas na posisyon, at mga eskriba na may mga balumbon sa kanilang mga kamay, na madalas nilang binabanggit. Si Jesus ay nakatayo ng mahinahon sa kanilang harapan, na may dignidad ng isang hari. Bilang isa na namuhuna ng awtoridad ng langit, tinitigan niya ng walang pag-aalinlangan ang kanyang mga kalaban, na tumanggi at hinamak ang kanyang mga turo, at nauuhaw sa kanyang buhay. Sila ay sinalakay siya sa napakaraming bilang, ngunit ang kanilang mga pukana upang saylo at hatulan siya ay naging walang kabuluhan. Hamon ng hamong naharap niya, na naglalahad ng dalisay, maliwanag na katotohanan na taliwas sa kadiliman at kamalian ng mga saserdote at mga Fariseo. Inilagay niya sa harap ng mga pinunong ito ang kanilang tunay na kalagayan, at ang kabayaran ay tiyak na kasunod ng pagtitiyaga sa kanilang masasamang gawa. Ang babala ay tapat na ibinigay. Isa pang gawain ang nanatili para kay Kristo. Ang isa pang layunin ay dapat pa ring maisakatuparan. Ang interes ng mga tao kay Kristo at sa kanyang gawain ay patuloy na tumaas. Sila ay nabighani sa kanyang pagtuturo, ngunit sila ay lubhang nalilito. Iginalang nila ang mga pari at mga rabay para sa kanilang katalinuhan at maliwanag na kabanalan. Sa lahat ng mga bagay na panrelihiyon ay nagbigay sila ng ganap na pagsunod sa kanilang awtoridad. Ngunit ngayon ay nakita nila ang mga lalaking ito na nagsisikap na suron si Jesus. Isang guro na ang kabutihan at kaalaman ay nagniningning ng higit na maliwanag mula sa bawat pagsalakay. Sila ay tumingin sa pagbaba ng mga mukha ng mga pari at matatanda, at doon nakita ang pagkabalisa at pagkalito. Namangha sila na ang mga pinuno ay hindi maniniwala kay Jesus, nang ang kanyang mga turo ay napakalinaw at simple. Sila mismo ay hindi alam kung anong kurso ang kukunin. Sa pananabik na pagkabalisa ay pinagmamasdan nila ang mga galaw ng mga taong ang payo ay palagi nilang sinusunod. Sa mga talinghaga na sinabi ni Kristo, layunin niya na babalaan ang mga pinuno at turuan ang mga taong handang turuan. Ngunit kailangan pang magsalita ng mas malinaw. Sa pamamagitan ng kanilang paggalang sa tradisyon at kanilang bulag na pananampalataya sa isang tiwaling pagkapari, ang mga tao ay inalipin. Ang mga tanikala na ito ay dapat putulin ni Kristo. Ang katangian ng mga saserdote, mga pinuno, at mga pariso ay dapat na higit na malantad. Ang mga eskriba at ang mga pariso, sabi niya, ay umupo sa luklukan ni Moises. Lahat nga kung ano ang iuutos nila sa inyo ay sundin at gawin, ngunit huwag ninyong gawin ang ayon sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi, at hindi ginagawa. Ang mga eskriba at mga pariso ay nag-claim na sila ay pinagkalooban ng banal na awtoridad na katulad ng kay Moises. Ipinapalagay nila na humalili sa kanya bilang tagapagpaliwanag ng batas at mga hukom ng mga tao. Dahil dito inangkin nila mula sa mga tao ang sukdulang paggalang at pagsunod. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga tagapakinig na gawin ang itinuro ng mga rabay ayon sa batas, ngunit hindi sundin ang kanilang halimbawa. Sila mismo ay hindi nagsagawa ng kanilang sariling pagtuturo, at marami silang itinuro na salungat sa kasulatan. Sinabi ni Jesus, tinatali nila ang mabibigat na pasanin at mahirap dalhin, at ipinatong sa mga balikat ng mga tao, ngunit sila mismo ay hindi magagalaw sa kanila ng isa sa kanilang mga daliri. Ang mga pariso ay nagutos ng maraming regulasyon, na may pundasyon sa tradisyon, at hindi makatwiran na naghihigpit sa personal na kalayaan. At ang ilang bahagi ng batas ay ipinaliwanag nila upang ipataw sa mga tao ang mga pagdiriwang na sila mismo ay lihim na hindi pinansin, at mula sa kung saan, kapag ito ay natupad ang kanilang layunin, sila ay talagang nag-claim ng exemption. Upang ipakita ang kanilang kabanalan ng kanilang palaging layunin.
Walang itinuring na masyadong sagrado para sa layuning ito. Kay Moises ay sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang mga utos, iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay, at sila'y magiging mga tanda sa pagitan ng iyong mga mata. Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 8. Ang mga salitang ito ay may malalim na kahulugan. Habang ang salita ng Diyos ay pinagninilay-nilay at ginagawa, ang buong tao ay madakila. Sa matuwid at maawang pakikitungo, ihahayag ng mga kamay, bilang isang panatak, ang mga simulain ng batas ng Diyos. Sila ay pananatilihing malinis mula sa mga suhol, at mula sa lahat na masama at mapanlinlang. Magiging aktibo sila sa mga gawa ng pag-ibig at pakikiramay. Ang mga mata, na nakatuon sa isang marangal na layunin, ay magiging malinaw at totoo. Ang maliwanag na mukha, ang nagsasalitang mata, ay magpapatuto sa walang kapintasang katangian niya na umiibig at nagpaparangal sa salita ng Diyos. Ngunit ng mga Hudyo noong panahon ni Kristo ang lahat ng ito ay hindi napag-alaman. Ang utos na ibinigay kay Moises ay binigyang kahulugan sa isang direksyon na ang mga tuntunin ng kasulatan ay dapat isuot sa tao. Naaayon ang mga ito ay isinulat sa mga piraso ng pergamino, at nakatali sa isang kapansin-pansing paraan sa paligid ng ulo at mga palso. Ngunit hindi ito naging dahilan upang ang batas ng Diyos ay mas mahigpit na humawak sa isip at puso. Ang mga parchment na ito ay isinusuot lamang bilang mga badge upang makaakit ng pansin. Naisip nilang bigyan ng mga nagsusuot ng hangin ng debosyon na mag-uutos ng paggalang sa mga tao. Sinakta ni Jesus ang walang kabuluhang pagpapanggap na ito, datapwat ang lahat ng kanilang mga gawa ay kanilang ginagawa upang makita ng mga tao. Kanilang pinalalawak ang kanilang mga pilakterya, at pinalalaki ang mga lelayan ng kanilang mga kasuutan, at iniibig ang pinakamataas na silid sa mga piging, at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at mga pagbati sa mga pamilihan, at tawagin ng mga tao, Rabay, Rabay. Datapwat huwag kayong patawag na Rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, sa makatuwid bagay ang Kristo, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, na nasa langit. Ni huwag kayong patawag na Panginoon, sapagkat iisa ang inyong guro, sa makatuwid bagay si Kristo. Sa gayong simpleng mga salita ay inihayag ng tagapagligtas ang makasariling ambisyon na laging umaabot sa lugar at kapangyarihan, na nagpapakita ng isang pakunwaring pagpapakumbaba, habang ang puso ay puno ng katakawan at inggit. Kapag ang mga tao ay inanyayahan sa isang piging, ang mga panauhin ay inuupuan ayon sa kanilang ranggo, at ang mga binigyan ng pinakamarangal na lugar ay tumanggap ng unang atensyon at mga espesyal na pabor. Ang mga pariso ay palaging nagpaplano upang makuha ang mga karangalang ito. Ang gawaing ito ay sinaway ni Jesus. Sinaway din niya ang walang kabuluhang ipinakita sa pag-iimbot sa titulong Rabay, o Panginoon. Ang gayong titulo, ipinahayag niya, ay hindi sa mga tao, kundi kay Kristo. Ang mga saserdote, mga eskriba, at mga pinuno, mga tagapagpaliwanag at mga tagapangasiwa ng batas, ay pawang magkakapatid, mga anak ng isang ama. Ipinakintol ni Jesus sa mga tao na hindi nila dapat bigyan ang sinuman ng titulo ng karangalan na nagpapahiwatig ng kanyang kontrol sa kanilang budi o kanilang pananampalataya. Kung si Kristo ay nasa lupa ngayon, napapaligiran ng mga may titulong, Reverend, o Right Reverend, hindi ba niya uulitin ang kanyang sinabi? Huwag kayong patawag na Panginoon, sapagkat iisa ang inyong guro, sa makatuwid ay si Kristo. Sinasabi ng kasulatan tungkol sa Diyos, banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Awit Kapitulo 111 versikulo 9. Sinong tao ang nararapat sa ganoong titulo? Gaano katindi ang ipinahihiwatig ng tao sa karunungan at katwirang ipinahihiwatig nito? Gaano karami sa mga nagtataglay ng titulong ito ang maling kumakatawan sa pangalan at katangian ng Diyos? Aba, gaano kadalas na itinago ang makamundong ambisyon, despotismo, at pinakamababang kasalanan sa ilalim ng mga berda na damit ng isang mataas at banal na katungkulan. Nagpatuloy ang tagapagligtas, ngunit ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang magmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, at ang magpapakumbaba ay itataas. Paulit-ulit na itinuro ni Kristo na ang tunay na kadakilaan ay nasusukat sa moral na halaga. Sa pagtataya ng langit, ang kadakilaan ng pagkatao ay binubuo sa pamumuhay para sa kapakanan ng ating kapwa-tao,
sa paggawa ng mga gawa ng pag-ibig at awa. Si Kristo na hari ng kaluwalhatian ay isang lingkod ng nahulog na tao. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, ang sabi ni Jesus, sapagkat inyong isinara ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat hindi kayo pumapasok sa inyong sarili, ni hindi ninyo pinahihintulutang pumasok ang mga pumapasok. Sa pamamagitan ng pagbaluktot sa banal na kasulatan, binulag ng mga pari at mga abogado ang isipan ng mga taong sana ay tumanggap ng kaalaman sa kaharian ni Kristo, at ang panloob, banal na buhay na mahalaga sa tunay na kabanalan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat nilalamon ninyo ang mga bahay ng mga babaeng balo, at bilang pagkukunwari ay nagsisigawa kayo ng mahabang panalangin, kaya't tatanggap kayo ng lalong malaking kaparusahan. Ang mga Fariseo ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa mga tao, at dito nila sinamantala upang pagsilbihan ang kanilang sariling kapakanan. Nakuha nila ang pagtitiwala ng mga banal na balo, at pagkatapos ay kinakatawan ito bilang isang tungkulin para sa kanila na italaga ang kanilang mga ari-arian sa mga layuning pangrelihiyon. Sa pagkakaroon ng secure na kontrol sa kanilang pera, ginamit ito ng mga tusong eskema para sa kanilang sariling kapakinabangan. Upang takpan ang kanilang kawalang katapatan, nag-alay sila ng mahabang panalangin sa publiko, at gumawa ng isang mahusay na pagpapakita ng kabanalan. Ang pagpapaimbabaw na ito na ipinahayag ni Kristo ay magdadala sa kanila ng mas malaking kapahamakan. Ang parehong pagsaway ay nahuhulog sa marami sa ating panahon na gumagawa ng mataas na propesyon ng kabanalan. Ang kanilang mga buhay ay nabahira ng pagkamakasarili at kasakiman, gayunpaman ay itinapon nila ang lahat ng damit na tila kadalisayan, at sa gayon ay nililinlang ng ilang sandali ang kanilang kapwa-tao. Ngunit hindi nila kayang linlangin ang Diyos. Binabasa niya ang bawat layunin ng puso, at hahatulan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Si Kristo ay walang awa na hinatulan ng mga pang-aabuso, ngunit siya ay maingat na huwag bawasan ang obligasyon. Sinaway niya ang pagkamakasarili na nangangikil at hindi ginamit ang mga regalo ng balo. Kasabay nito ay pinuri niya ang balo na nagdala ng kanyang handog para sa kabangyaman ng Diyos. Ang pag-abuso ng tao sa regalo ay hindi maaaring ibalik ang pagpapala ng Diyos mula sa nagbigay. Si Jesus ay nasa looban kung saan naroon ang mga kaban ng kayamanan, at pinagmamasdan niya ang mga dumating upang ailagak ang kanilang mga regalo. Marami sa mga mayayaman ang nagdala ng malalaking halaga, na ipinakita nila ng may malaking pagpaparangal. Si Jesus ay tumingin sa kanila ng malungkot, ngunit hindi nagbigay ng komento sa kanilang mga handog na liberal. Kasalukuyan ay nagliwanag ang kanyang mukha nang makita niya ang isang mahirap na balo na lumapit na may pag-aalinlangan, na tila natatakot na pagmasdan. Habang dumaraan ang mga mayayaman at palalo, upang ailagak ang kanilang mga alay, siya ay umatras na parang halos hindi nangangahas na makipagsapalaran sa malayo. At gayon pa man siya ay nagnanais na gumawa ng isang bagay, kahit na ito ay maaaring mangyari para sa kadahilan ng mahal niya. Napatingin siya sa Reg Along na sa kamay niya. Ito ay napakaliit kung ihahambing sa mga regalo ng mga nakapaligid sa kanya, ngunit ito ay sa kanya ang lahat. Sa pagmamasid sa kanyang pagkakataon, dali-dali niyang itinapon ang kanyang 2 mite, at tumalikod upang magmadali. Ngunit sa paggawa nito ay nakuha niya ang mata ni Jesus, na mataimtim na nakatutok sa kanya. Tinawag ng tagapagligtas ang kanyang mga disipulo sa kanya, at inutusan silang markahan ang kahirapan ng balo. Pagkatapos ang kanyang mga salita ng papuri ay bumagsak sa kanyang tainga, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na itong dukhang balo ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata nang maramdaman niyang naiintindihan at pinahahalagahan ang kanyang ginawa. Marami sana ang nagpayo sa kanya na panatilihin ang kanyang maliit na halaga para sa kanyang sariling paggamit, na ibinigay sa mga kamay ng mga pari na pinakakain, ito ay mawawala sa gitna ng maraming mamahaling regalo na dinala sa kabangyaman. Ngunit naunawaan ni Jesus ang motibo niya. Naniniwala siya na ang paglilingkod sa templo ay itinalaga ng Diyos, at sabik siyang gawin ang kanyang buong makakaya upang mapanatili ito. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, at ang kanyang pagkilos ay maging isang monumento sa kanyang alaala sa lahat ng panahon, at ang kanyang kagalakan sa kawalang hanggan. Ang kanyang puso ay sumama sa kanyang regalo, ang halaga nito ay tinansya, hindi sa halaga ng barya,
kundi sa pag-ibig sa Diyos at sa interes sa kanyang gawain na nag-udyok sa gawa. Sinabi ni Jesus tungkol sa mahirap na balo, siya ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Ang mayayaman ay nagkaloob mula sa kanilang kasaganaan, marami sa kanila upang makita at parangalan ng mga tao. Ang kanilang malalaking donasyon ay nag-alis sa kanila ng walang keganhawahan, o kahit nakarangyon, sila ay hindi nangangailangan ng sakripisyo, at hindi maihahambing ang halaga sa tipid ng balo. Ito ang motibo na nagbibigay ng karakter sa ating mga kilos, na tumatatak sa kanila ng kahihiyan o may mataas na halaga sa moral. Hindi ang mga dakilang bagay na nakikita ng bawat mata at pinupuri ng bawat dila ang itinuturing ng Diyos na pinakamahalaga. Ang maliliit na tungkulin na masayang ginawa, ang maliliit na kaloob na walang kabuluhan, at kung saan sa mata ng tao ay tila walang halaga, ay madalas na pinakamataas sa kanyang paningin. Ang puso ng pananampalataya at pag-ibig ay mas mahal ng Diyos kaysa sa pinakamahal na regalo. Ang mahirap na balo ay nagbigay ng kanyang ikabubuhay upang gawin ang maliit na kanyang ginawa. Pinagkaitan niya ang kanyang sarili ng pagkain upang maibigay ang 2 mite sa adhikain na mahal niya. At ginawa niya ito ng may pananampalataya, sa paniniwalang hindi palalampasan ng kanyang makalangit na Ama ang kanyang malaking pangangailangan. Ang di makasariling espiritong ito at ang pananampalatayang parang bata ang nagwagi sa papuri ng tagapagligtas. Sa mga dukha ay marami ang naghahangad na ipakita ang kanilang pasasalamat sa Diyos para sa kanyang biyaya at katotohanan. Lubos nilang ninanais na makibahagi sa kanilang mas maunlad na mga kapatid sa pagsang-ayon sa kanyang paglilingkod. Ang mga kaluluwang ito ay hindi dapat itakwil. Hayaang itabi nila ang kanilang mga mite sa bangko ng langit. Kung ibibigay mula sa pusong puno ng pag-ibig sa Diyos, ang tila walang kabuluhang ito ay nagiging mga handog na hindi mabibili, nanginingitian at pinagpupali ng Diyos. Nang sabihin ni Jesus tungkol sa balo, siya ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Ang kanyang mga salita ay totoo, hindi lamang sa motibo, kundi sa mga resulta ng kanyang kaloob. Ang 2 lepta na kumikita ng isang singsing, ay nagdala sa kabangyaman ng Diyos ng halagang mas malaki kaysa sa mga kontribusyon ng mayayamang Judeong iyon. Ang impluensya ng munting Reg along iyon ay parang isang batis, maliit sa simula nito, ngunit lumalawak at lumalalim habang umaagos ito pababa sa mga panahon. Sa 1,000 paraan ito ay nakatulong sa kaganhawahan ng mga mahihirap at sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Ang kanyang halimbawa ng pagsasakripisyo sa sarili ay kumilos at tumugon sa libu-libong puso sa bawat lupain at sa bawat panahon. Ito ay umapela sa mayaman at mahirap, at ang kanilang mga handog ay nagpalaki sa halaga ng kanyang regalo. Dahil sa pagpapala ng Diyos sa maliit na salapi ng balo, ito ang pinagmumulan ng magagandang resulta. Kaya sa bawat kaloob na ipinagkaloob at bawat kilos na ginawa ng may tapat na pagnanais para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay nauugnay sa mga layunin ng omnipotence. Ang mga resulta nito para sa kabutihan ay hindi masusukat ng tao. Ipinagpatuloy ng tagapagligtas ang kanyang pagtuligsa sa mga eskriba at pariso, sa aba ninyo, kayong mga bulag na taga-akay, na nagsasabi, sinumang sumumpa sa templo, ay walang kabuluhan, ngunit ang sinumang manampa sa pamamagitan ng ginto ng templo, siya ay may utang. Kayong mga mangmang at mga bulag, sapagkat alin ang lalong dakila, ang ginto, o ang templong nagpapabanal sa ginto. At, sinumang sumumpa sa dambana, ay walang kabuluhan, ngunit ang sinumang sumumpa sa pamamagitan ng kaloob na nasa ibabaw nito, ay nagkasala. Kayong mga hanggal at mga bulag, sapagkat alin ang mas dakila, ang handog, o ang dambana na nagpapabanal sa handog. Ang mga pari ay nagbigay kahulugan sa mga kinakailangan ng Diyos ayon sa kanilang sariling mali at makitid na pamantayan. Ipinagpalagay nila na gumawa ng magagandang pagkakaiba sa paghahambing ng pagkakasala ng iba't ibang mga kasalanan, pagwawalang bahala sa ilan, at pagtrato sa iba na marahil ay hindi gaanong kahihinatnan bilang hindi mapapatawad. Para sa pagsasaalang-alang sa pera, pinawalang bisa nila ang mga tao sa kanilang mga panata. At para sa malaking halaga ng pera, kung minsan ay nilalampasan nila ang mga pinalubhang krimen. Kasabay nito, ang mga saserdote at mga pinunong ito ay sa ibang mga kaso ay maghahayag ng matinding hatol para sa mga walang kabuluhang pagkakasala. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw.
Sapagkat nagbabayad kayo ng 10% ng yerbabay na at ng anes at ng komino, at inalis ninyo ang lalong mabibigat na bagay ng kautusan, ang kahatulan, ang awa, at ang pananampalataya, ang mga ito ay nararapat ninyong gawin, at huwag pabayaan ang iba. Sa mga salitang ito muling hinahatulan ni Kristo ang pag-abuso sa sagradong obligasyon. Ang mismong obligasyon ay hindi niya isinasantabi. Ang sistema ng ikapo ay inorden ng Diyos, at ito ay sinusunod mula pa noong unang panahon. Si Abraham, ang ama ng mga tapat, ay nagbayad ng ikapo ng lahat ng kanyang pag-aari. Kinilala ng mga pinunong Hudyo ang obligasyon ng pagbibigay ng ikapo, at tama ito, ngunit hindi nila iniwan ang mga tao upang tuparin ang kanilang sariling pananalig sa tungkulin. Ang mga di makatwirang tuntunin ay inilatag para sa bawat kaso. Ang mga kinakailangan ay naging napakakomplikado kaya imposibleng matupad ang mga ito. Walang nakakaalam kung kailan natupad ang kanilang mga obligasyon. Gaya ng ibinigay ng Diyos, ang sistema ay makatarungan at makatwiran, ngunit ang mga pari at mga rabay ay ginawa itong isang nakakapagod na pasanin. Lahat ng iniutos ng Diyos ay may bunga. Kinilala ni Kristo ang pagbabayad ng ikapo bilang isang tungkulin, ngunit ipinakita niya na hindi nito madadahilan ang pagpapabiyes sa ibang mga tungkulin. Ang mga pariso ay napakatumpak sa pagbibigay ng ikapo sa mga halamang halamanan, gaya ng min, anas, at rue. Ito ay nagkakahalaga sa kanila ng kaunti, at ito ay nagbigay sa kanila ng isang reputasyon para sa kawastuhan at kabanalan. Kasabay nito, ang kanilang mga walang kwentang paghihigpit ay nagpahirap sa mga tao at sinira ang paggalang sa sagradong sistema ng sariling paghirang ng Diyos. Sinakop nila ang isipan ng mga tao ng walang kabuluhang pagkakaiba, at ibinaling ang kanilang atensyon mula sa mahahalagang katotohanan. Ang mas mabibigat na usapin ng batas, katarungan, awa, at katotohanan, ay napabayaan. Ang mga ito, sabi ni Kristo, ay dapat ninyong gawin, at huwag pabayaang hindi nagawa ang iba. Ang ibang mga batas ay binaluktot ng mga rabay sa katulad na paraan. Sa mga tagubaylang ibinigay sa pamamagitan ni Moses ay ipinagbabawal na kumain ng anumang maruming bagay. Ang paggamit ng laman ng baboy, at ang laman ng ilang iba pang mga hayop, ay ipinagbabawal, na malamang napunan ang dugo ng mga dumi, at upang paikliin ang buhay. Ngunit hindi iniwan ng mga pariso ang mga paghihigpit na ito gaya ng ibinigay sa kanila ng Diyos. Nagpunta sila sa hindi nararapat na mga sukdulan. Sa iba pang mga bagay, ang mga tao ay kinakailangang salain ang lahat ng tubig na ginamit. Baka ito ay maglaman ng pinakamaliit na insekto, na maaaring maiuri sa mga maruruming hayop. Si Jesus, na inihambing ang walang kabuluhang mga pag-aatas na ito sa laki ng kanilang aktwal na mga kasalanan, ay nagsabi sa mga Fariseo, "Kayong mga bulag na tag-aakay, na sinasala ang lamok, at nilalamon ang isang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat kayo'y katulad ng mga libingang pinaputi, na tunay na nakikitang maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay, at ng lahat ng karumihan." Kung paanong ang libingan na pinaputi at pinalamutian ng maganda ay nananatili ang nabubulok sa loob, gayon din ang panlabas na kabanalan ng mga saserdote at mga pinuno ay nagtago ng kasamaan. Nagpatuloy si Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta, at inyong pinalamutian ang mga libingan ng mga matuwid, at inyong sinasabi, kung kami ay nasa mga araw ng aming mga ninuno, hindi sana kami naging kabahagi nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo ay mga saksi sa inyong sarili, na kayo ay mga anak ng mga pumatay sa mga propeta." Upang ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa mga namatay na propeta, ang mga Hudyo ay lubhang masigasig sa pagpapaganda ng kanilang mga libingan, ngunit hindi sila nakinabang sa kanilang mga aral, o nakikinig man sa kanilang mga pagsaway. Sa mga araw ni Kristo ang isang mapamahiin na paggalang ay itinatangi para sa mga pahingahang dako ng mga patay, at napakalaking halaga ng salapi ang iginawad sa kanilang palamuti. Sa paningin ng Diyos ito ay idolatry. Sa kanilang labis na paggalang sa mga patay, ipinakita ng mga tao na hindi nila lubos na iniibig ang Diyos, ni ang kanilang kapwa gaya ng kanilang sarili. Ang parehong idolatry ay dinadala sa matinding haba ngayon. Marami ang nagkasala sa pagpapabiyes sa balo at ulila, may sakit at dukha, upang makapagtayo ng mga mamahaling monumento para sa mga patay.
Ang oras, pera, at paggawa ay malayang ginugugol para sa layuning ito, habang ang mga tungkulin sa buhay, mga tungkulin na malinaw na ipinag-utos ni Kristo, ay hindi ginagawa. Ang mga Fariseo ay nagtayo ng mga libingan ng mga propeta, at pinalamutian ang kanilang mga libingan, at sinabi sa isa't isa, kung tayo ay nanggabuhay sa mga araw ng ating mga magulang, hindi tayo nakiisa sa kanila sa pagbububaw ng dugo ng mga alipin ng Diyos. Kasabay nito ay binabalak nilang kitilin ang buhay ng kanyang anak. Dapat itong maging aral sa atin. Dapat nitong buksan ang ating mga mata sa kapangyarihan ni Satanas na linlangin ang isip na tumatalikod sa liwanag ng katotohanan. Marami ang sumusunod sa landas ng mga pariso. Iginagalang nila ang mga namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Nagtataka sila sa pagkabulag ng mga Hudyo sa pagtanggi kay Kristo. Kung nabuhay tayo sa kanyang panahon, sinabi nila, malugod nating tinanggap ang kanyang turo, hindi sana tayo naging kabahagi sa kasalanan ng mga tumanggi sa tagapagligtas. Ngunit kapag ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng pagtanggi sa sarili at kahihiyan, ang mismong mga taong ito ay pumipigil sa kanilang mga paniniwala, at tumatanggi sa pagsunod. Sa gayon ay ipinakikita nila ang parehong espiritu gaya ng ginawa ng mga Fariseo na hinatulan ni Kristo. Hindi napagtanto ng mga Hudyo ang kakilakilabot na responsibilidad na kasangkot sa pagtanggi kay Kristo. Mula sa panahon na ang unang inosenteng dugo ay damanak, nang ang matuwid na si Abel ay nahulog sa pamamagitan ng kamay ni Cain, ang parehong kasaysayan ay naulit, na may pagtaas ng pagkakasala. Sa bawat panahon ng mga propeta ay nagtaas ng kanilang mga tinig laban sa mga kasalanan ng mga hari, mga pinuno, at mga tao, na nagsasalita ng mga salita na ibinigay sa kanila ng Diyos, at sumusunod sa kanyang kalooban sa panganib ng kanilang buhay. Mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi ay may nakatambak na isang kakilakilabot na parusa para sa mga tumatanggi sa liwanag at katotohanan. Ito ang mga kaaway ni Kristo na ngayon ay humihila sa kanilang sariling mga ulo. Ang kasalanan ng mga saserdote at mga pinuno ay mas malaki kaysa sa kasalanan ng alinmang naunang henerasyon. Sa pamamagitan ng kanilang pagtanggi sa tagapagligtas, ginagawa nila ang kanilang sarili na may pananagutan sa dugo ng lahat ng matuwid na tao na pinatay mula kay Abel hanggang kay Kristo. Malapit na nilang punuin ng umaapaw ang kanilang saro ng kasamaan. At sa lalong madaling panahon ito ay ibubuhos sa kanilang mga ulo bilang ganting katarungan. Tungkol dito, binalaan sila ni Jesus, upang dumating sa inyo ang lahat ng matuwid na dugo na nabubo sa lupa, mula sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barachias, na inyong pinatay sa pagitan ng templo at ng dambana. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. Alam ng mga eskriba at pariso na nakinig kay Jesus na totoo ang kanyang mga salita. Alam nila kung paano pinatay ang propetang si Zacarias. Habang ang mga salita ng babala mula sa Diyos ay nasa kanyang mga labi, isang Satan-ikong galit ang samikop sa apostatang hari, at sa kanyang utos ang propeta ay pinatay. Ang kanyang dugo ay nakatatak sa mismong mga bato ng templo, at hindi mabubura, na natili itong magpatutuo laban sa apostatang Israel. Hanggat nakatayo ang templo, magkakaroon ng mantsa ng matuwid na dugo, na sumisigaw sa Diyos upang ipaghiganti. Habang tinutukoy ni Jesus ang nakakatakot na mga kasalanang ito, isang kilig ng kakilakilabot ang dumaan sa karamihan. Sa Pag-asa, ipinahayag ni Jesus na ang kawalan ng pagsisisi ng mga Hudyo at ang kanilang hindi pagpaparaan sa mga lingkod ng Diyos ay magiging pareho sa hinaharap tulad ng sa nakaraan. Kaya nga, narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta, at mga pantas, at mga eskriba, at ang ilan sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa krus, at ang ilan sa kanila ay hahampasin ninyo sa inyong mga sinagoga, at pag-uusigin sila sa bawat lungsod. Ang mga propeta at pantas na tao, na puno ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, Stephen, James, at marami pang iba, ay hahatulan at papatayin. Nakataas ang kamay sa langit, at isang banal na liwanag ang bumabalot sa kanyang katauhan. Si Kristo ay nagsalita bilang isang hukom sa mga nasa harapan niya. Ang kanyang tinig, na madalas marinig sa kahinahunan at pagmamakaawa, ngayon ay narinig sa pagsaway at paghatol. Kinilig ang mga nakikinig. Kailanman ay hindi naalis ang impresyon ng kanyang mga salita at kanyang hitsura. Ang galit ni Kristo ay itinuro laban sa pagpapaimbabaw, ang mabibigat na kasalanan, kung saan sinisira ng mga tao ang kanilang sariling mga kaluluwa,
nililinlang ang mga tao at nilapastangan ng Diyos. Sa mapanlinlang na pangangatuwiran ng mga saserdote at mga pinuno ay naunawaan niya ang gawain ng mga satanas nung ahensya. Masigasig at naghahanap ang kanyang pagtuligsa sa kasalanan, ngunit hindi siya nagsalita ng mga salita ng paghihiganti. Siya ay nagkaroon ng banal na galit laban sa prinsipe ng kadiliman, ngunit hindi siya nagpakita ng inis na init ng ulo. Kaya't ang Kristiyano na namumuhay ng naaayon sa Diyos, na nagtataglay ng matamis na katangian ng pag-ibig at awa, ay makadarama ng isang matuwid na galit laban sa kasalanan, ngunit hindi siya mapupukaw ng pagnanasa upang suruan ang mga lumalay sa kanya. Kahit nasa pakikipagtagpo sa mga pinakikilos ng isang kapangyarihan mula sa ilalim upang mapanatili ang kasinungalingan, kay Kristo ay pananatilihin pa rin niya ang katahimikan at pag-aari ng sarili. Ang banal na kahabagan ay nagmarka sa mukha ng anak ng Diyos habang tinitingnan niya ang templo at pagkatapos ay ang kanyang mga nakikinig. Sa isang tinig na sinakaw ng matinding dalamhati ng puso at mapait na luha ay bumulalas siya, "O Jerusalem, Jerusalem, ikaw na pumapatay sa mga propeta, at bamabato sa mga sinugo sa iyo, gaano kadalas ko gustong tipunin ang iyong mga anak?" Gaya ng isang inahing manok, tinitipon ang kanyang mga manok sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw ninyo. Ito ang pakikibaka sa paghihiwalay. Sa panaghoy ni Kristo, ang mismong puso ng Diyos ay bumubuhos. Ito ay ang mahiwagang pamamaalam ng mahabang pagtitiis na pag-ibig ng Diyos. Parehong natahimik ang mga Pariso at Seduso. Ipinatawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, at naghanda na umalis sa templo, hindi bilang isang talunan at pinilit mula sa harapan ng kanyang mga kalaban, kundi bilang isa na ang gawain ay natapos na. Siya ay nagretiro ng isang nanalo sa paligsahan. Ang mga hiyas ng katotohanan na nahulog mula sa mga labi ni Kristo noong araw na iyon ay pinahahalagahan sa maraming puso. Para sa kanila nagsimula ang mga bagong kaisipan sa buhay, nagising ang mga bagong adhikain, at nagsimula ang isang bagong kasaysayan. Pagkatapos ng pagpapako sa krus at pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, ang mga taong ito ay pumunta sa harapan, at tinupad ang kanilang banal na utos ng may karunungan at sigasig na naaayon sa kadakilaan ng gawain. Nagdala sila ng isang mensahe na umaakit sa puso ng mga tao, na nagpapahina sa mga lumang pamahiin na matagal nang umuunti sa buhay ng libo-libo. Bago ang kanilang patuto, ang mga teorya at pilosopiya ng tao ay naging mga walang kabuluhang pabula. Napakalakas ng mga resultang damaloy mula sa mga salita ng tagapagligtas sa nagtataka, na bigla ng mga tao sa templo sa Jerusalem. Ngunit ang Israel bilang isang bansa ay humiwalay sa Diyos. Ang mga likas na sanga ng puno ng olibo ay naputol. Sa paghahanap sa huling pagkakataon sa loob ng templo, sinabi ni Jesus nang may malungkot na kaunos-lunos, "Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyo na sira. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ninyo ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon." Hanggang ngayon ay tinawag niya ang templo na bahay ng kanyang ama, ngunit ngayon, habang ang anak ng Diyos ay dapat na lumisan mula sa mga pader na iyon, ang presensya ng Diyos ay aalisin magpakailanman mula sa templong itinayo para sa kanyang kaluwalhatian. Mula ngayon ang mga seremonya nito ay magiging walang kabuluhan, ang mga serbisyo nito ay isang pangungutya. Dito nagtatapos ang Kabanata 67. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.